Dako naman tayo sa Senado. Nilinaw ngayon ng new majority bloc na hindi hearing kundi committee hearing o committee meeting ang isinagawa kaugnay ng flood control scandal or flood control project scandal ngayong araw. Magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Okay, Merimon, ano yung naging batayan? Bakit committee meeting lamang ang tawag sa isinagawa ngayon ng Senate Blue Ribbon ni Senator Erwin Tulfo? Cherry, lang pagpapaliwanag dyan ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo, hindi raw maaaring tawagin na hearing yung ginawa nila kanina, kundi isang consultative meeting dahil hindi pa fully constituted yung komite. Ito yung sinasabi ni Senator Tulfo na kailangan pang isalang sa sesyon, sa plenaryo, pagbotohan, at for sure din daw kasi baka meron dyang magkaroon ng contest or merong pag-question, lalong-lalo na wala pang miyembro manananggagaling sa minority bloc. Kaya ang ginawa lang kanina ay consultative meeting, matatawag na ganun siya, plus yung paghihingi ng updates ng komite sa kung ano ang kasulukuyang progress o ginagawa nitong mga ahensya na present sa ginagawa ng kanilang fact-finding investigation o yung iba pa nilang ginagawa patungkol dito sa maanormalyang flood control projects. At pakinggan natin yung bahagi lamang ng nasabi ng senador ukol dito. It was conducted outside established Senate rules and institutional processes. Simply put, it was not a legitimate blue ribbon hearing, committee hearing. It was irregular, a house show, you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. Kaya tungkulin ko ng Blue Ribbon Committee na tiyakin ang bawat delegasyon ay nakabatay sa matibay na ebidensya at mapagkatiwala ang testimonya. Hindi po tayo papayag na basta na lamang may darating po dito sa komite na ito para maglahad na kung ano-ano na wala naman po mga ebidensya. O mga testigo na bigla na lamang pong susulpot kinabukasan na hindi na po makagilap. So Merimon, ano yung pinakahuling impormasyon din kung bakit hindi dumalo yung 18 ex-bodyguards umano ni Zaldico na inimbitahan sa pagpupulong? May paliwanag ba ang kanilang kampo kung bakit hindi sila humarap kahit nandyan naman pala sila sa, I believe, sa opisina ni Senator Robin Padilla? Cheryl, actually kanina, nung 9 o'clock nung nag-start sila, doon nga sinabi ni Senator Tulfo na yung ginawa raw, yun yung pinlay natin kanina, sinabi niya, yung unang ginawang pagpupulong at saka yung quote-unquote hearing na ginawa ni na Senator Pia Cayetano last week, ito yung bogus, ito yung house show, at yung legit ay yung ginawa nila ngayong araw at yung gagawin sa mga susunod pang araw. Nung nag-roll call sila, hindi present yung mga kongresista, out of parliamentary courtesy. Yung etong 18 individual naman o allegedly yung mga ex-marines or mga individual na lang para hindi ito magkaroon ng ibang kahulugan, eh wala raw reply sa invitation. Pero minutes later, sinalubong natin sa baba yung presensya nitong 18 individual, pati yung kanilang legal counsel na si Attorney Levy Baligot. Ang sabi niya naman tungkol dyan, wala naman daw nakasaad doon sa letter na kailangan daw nilang magpaliwanag o magdala ng kanilang reply. Pero nilinaw niya rin na wala raw silang intensyon na hindi pumunta sa pagdinig ng Blue Ribbon o pumunta ngayon sa Senado. Ang kaibahan nga lang, bukod sa baba, sila dumaan, nag-log sila dito sa lobby, eh hindi sila dumiretso dito sa session hall. Ito kasi ang session hall, madadaanan siya pagkakakyat nila dito. Kaya naman sa isang entry point, umakyat sila sa opisina ni Senator Robin Padilla, nag-hold sila doon ng press con. At ang sinabi dito ni Attorney Baligod, gusto raw nilang linawin muna yung alin nga ba doon sa dalawa, yung ginawang pagdinig last week o yung ginawang pagdinig ngayon, yung kanilang tutugunan. Pero wala naman doon sa kanilang problema na pumunta. At sabi pa nga, kung sakaling nga raw na maabutan nilang nagpapatuloy pa raw yung ginagawang pagpupulong ng Blue Ribbon, baka raw pwede silang dumaan or dadaan daw sila out of courtesy. Pero hindi nila ginawa yun agad-agaran dahil nga dumiretso sila at nagsagawa ng isang press con. Doon din na nabanggit na parang nais silang makitang mag-inhibit si Senator Erwin Tulfo dahil isa siya sa mga nabanggit sa testimonya nitong 18 na nakatanggap ng kickback mula sa mga flood control project. At ang sabi pa ni Attorney Baligod, kung sakali naman daw, di rin naman, ito raw ay desisyon ng nilang mga, ng 18, kung pupunta sila, pupunta rin daw sila. So wala namang sinabing rejection kung hindi sila dadalo o dadalo sa susunod na pagdinig. Cheryl. So tapos na ang consultative meeting ng BRC sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo. Nagkaroon ba tayo ng pagkakataon na makunan sila ng statement?
Hmm. Actually, Cheryl, ang isa sa kino-consider nila kanina na kasi natanong ng media namin kung bababa na po kasi yata yung 18, Senator Libaligo, di bakit hindi pa ba nila nahintay o ganyan. Ang sabi kanina, Senator Tulfo, nagpadala sila ng staff para raw i-check nga, pero wala man lang daw na abiso kung pupunta na raw ba sila, bababa na raw ba sila. So, ang iniisip nila ito, baka raw matapos 12:00, matapos 1:00 itong consultative meeting na nasasayang yung oras, kahihintay daw dito sa 18 na nagsagawa pa sila ng press con sa taas. So, napapakita nga raw na matapang sila, pero ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo maging ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, mas mabuti raw sana kung bukod doon bumaba raw sila at nagpakita na dito sa isinagawang consultative meeting kanina. Pero ang nasabi din Senator Erwin kanina, wala rin daw sa kanyang problema na mag-inhibit. Ang kailangan lang daw gawin is mabuo na talaga itong Blue Ribbon Committee para ma-endorse niya rin kapag pag-uusapan na raw yung flood control anomalies at mababanggit na nga raw siya doon sa mga iimbestigahan, mag-i-inhibit daw siya at ipapasa niya raw kay Vice Chairman ng komite na si Senator Kiko Pangilinan yung will para ipagulong itong gagawin nilang investigasyon. At ang isa pang kinonsider nga nila, yung sa oras din na ilalaan nila ngayon is yung iba pa raw na tulong na kailangan nilang ibigay para sa mga kapatid naman natin na naapektuhan nga o nabiktima nitong lindol nga sa Mindanao. So yun din daw yung kanilang mga asikasuhin ngayon, yung assistance na ipapadala raw nila. Cheryl. Kapansin-pansin na hindi rin dumalo ang ilang miyembro ng Kamara, kabilang si former House Speaker Martin Romualdez. So ano raw yung kanilang dahilan? Pati etong mga kongresista sila Alotia Diong, sila Congresswoman Laila De Lima, hindi rin sila pumunta pero invited sila. And lahat ng invitation ay dinaan daw kay House Speaker Bogie D. Pero ang pagpapaliwanag daw is nag-decline daw sila out of parliamentary courtesy. Pero ang nasabi rin dito ni Senator Erwin, yung sa kaso nitong 18, though nagpakita naman sila pero hindi sila sumipot, invitation lang daw yung pinadala. So wala pang maaaring citing for contempt na magagawa nor subpoena, pero ang malinaw sa magiging pagdinig ulit ng Blue Ribbon sa susunod sa pamumuno ni Senator Tulfo, iimbitahan daw muli itong mga personalidad. Cheryl. Nakailan yun mangyayari? Kasi kung hindi pa rin magkakaroon ng pagbubuo ng komite, tuwing magkikita sila, puro consultative meeting lang ang tawag doon, hindi ba? Oo, Cheryl, kasi nga hindi pa sila buo eh. Ang nakita lang natin kanina, yung mga miyembro ng Blue Ribbon na mula sa New Majority. So sina Senator Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Senator JV Ejercito, Senator Tito Soto, Sherwin Gatchalian, Senator Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, nandoon sila kanina. Pero wala yung mga galing sa miyembro ng New Minority. Dito papasok yung nabanggit din ng mayorya ngayon, ng New Majority, na kung sakali man daw, maaring magpatawag ng special session para ma-address itong mga nakatenga o nakabitbin o mga bagay na kakailanganin daw nilang asikasuhin in due time. Pero so far, wala pang nababanggit dito. Pwera na lamang sa kung sakali nga, idudulog din ito sa palasyo para makapagpatawag ng special session. Yun yung aabangan natin sa mga susunod na linggo. Cheryl. So, generally, yung kamusta ang atmosphere? Mas kalmado na ba mga tao dyan? Nako, so far, Cheryl, kasi hindi pa natin nakikitang bumaba yung 18, maging sina Attorney Baligod. Kaya maaaring nandito pa sila, baka ang huli kasi kanilang nakita natin kasama siya, sina Senator Robin Padilla. And ang sabi pa nga ni Senator Robin, kung sakali man na nakapunta sila sa session hall kanina, sasamahan niya lang daw ang mga ito. Pero hindi naman daw siya pinipilit. Gusto niya lang daw samahan itong 18 na tinatawag niyang bayani. At pero ang kinikilala niya pa rin na namumuno nga dito sa Blue Ribbon ay si Senator Pia Cayetano, Senator Rodante Marcoleta. Kumbaga hindi nila kinikilala yung naging power shift nga o yung naging balasahan sa liderato nitong mga noong lumipas na linggo. So far naman wala kasing session ngayon dahil adjourn sila sinediye. By July pa yon pagkatapos ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero maaaring marami pa talaga ang aabangan natin sa mga susunod na linggo. Lalo't nalalapit na rin yung impeachment trial naman kay Vice President Sara Duterte. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon Reyes.